Tawagin mo po ako sa pangalang Maynard. Laki sa hirap, laking probinsya. Magsasaka ang mga magulang ko at ang mga inaaning produkto mula sa bukirin ay siyang bumubuhay sa amin. Ganoon pa man, wala akong masabi sa mga magulang namin kasi ginawa nila lahat para maibigay sa amin ang buong kaya nilang ibigay sa amin. Meron akong kababata, kaibigan kong matalik mula pa noong musmus pa lang kami. Itatago ko siya sa pangalang Bulit. Pareho kami ni Bulit, anak ng mahirap. Ang pagkakaiba nga lang ay single mother ang nanay nila. Dalawa silang magkapatid. Pero magkaiba ang ama. Ang kanyang ama raw ay anak ng amo ng nanay niya. Ang nanay kasi ni Bulit na masukan bilang isang katulong. Niligawan ito ng anak ng kanyang amo, umibig at nagtiwala. Pero noong magdalang tao raw ang nanay niya, pinaalis ito sa bahay ng kanyang mga amo. Hindi pinanindigan ng kanyang ama ang kanyang responsibilidad kasi nga hindi nila kaori. Palibhasa siguro mahirap lang. Sa madaling kwento, Tito Makoy, hindi kinilala si Bulit ng kanyang ama. Pinabayaan siya. Ang kanyang nanay naman muling umibig pero marahas ang pangalawang nakalibin nito kaya humantong din sa paghihiwalay. Namulat si Bulit sa hirap, tanging ang kanilang nanay ang bumubuhay sa kanila. Ang trabaho ng kanyang nanay, manicurista at tumatanggap din ng mga labada. Kaso alam nyo na po, sa probinsya, sa bayang maliit katulad ng bayan namin, hindi maganda ang kinikita ng isang manicurista. Ganoon pa man, pinalaki si Bulit sa kagandahang asal. Gaya namin, Tito Makoy, ang mga magulang namin mahirap lang, pero talagang ang unang-unang palagi nilang sinasabi sa amin ay ang kagandahang asal ay isang kayamanan. Ang pareho namin pagiging galing sa mahirap na pamilya ay naging dahilan para maging magkaibigan kami ni Bulit. Kahit noong mga bata pa kami, talagang rumarakit na kami. Sa kapitbahay namin kung merong gustong magpalinis ng bakuran, kami ang naglilinis, nag-aawan ng mga damo, nagwawalis at nililinis ang bakuran. Sa pamamagitan nito, binibigyan naman kami ng kaunting bayad at masayang-masaya na kami rito, Tito Makoy. Hanggang sa tumungtong kami ng high school, pareho kami pumasok sa public high school. Pareho kami ni Bulit nangangarap na umahon sa hirap. Kung merong umuupa sa amin, talagang lumiliban kami sa klase kasi sayang naman ang kikitain kahit na maliit lang. Pinanghihinayangan na namin ito. Sa araw-araw na magkasama kami, hindi siguro maiwasang mahulog ang loob namin sa bawat isa. Liban pa sa sitwasyon na magkababata kami. Pareho namin hindi alam ni Bulit kung bakit umabot kami sa puntong parang mahal na namin ang isa't isa, hindi lang bilang isang kaibigan, kundi meron ng romantikong pagmamahal na namamagitan sa aming dalawa. High school na kami, Tito Makoy, nang mag-umpisa ang kakaibang relasyon namin. Pagkatapos ng trabaho, kung merong umuupa sa amin, nagpapahinga at nagkikwentuhan kami. Pinag-uusapan namin ang aming mga pangarap sa buhay namin sa darating na araw. Nabuo sa aming dalawa ang kaisipang magkasabay naming aabutin ang aming pangarap. Meron kaming kapitbahay na sasabihin kong may kaya talaga sa buhay. Matatanda na rin ang mag-asawa at sila lang ang nakatira sa kanilang bahay. Ang mga anak kasi nila ay nasa ibang bansa. Kung umaalis ang mga ito, mawawala ng ilang araw o kaya ilang buwan, lalong-lalo na kung magbabakasyon sa ibang bansa. Napili nilang ihabilin sa mga magulang ko na kung pwede raw tingnan-tingnan ko ang bahay nila. Kaya naman doon ako namamalagi hanggang sa pagbalik nila. At ang nakakatuwa naman, Tito Makoy, pag umuwi ang dalawang matatanda,
May regalo ako liban pa sa perang iniaabot nila sa akin. Hindi raw iyon bayad kundi pagbibigay ng pasasalamat nila sa pag-aalaga ko sa kanilang bahay. Tuwing iniiwan sa akin ng dalawang matanda ang kanilang bahay, kahit papaano may takot rin akong nararamdaman. Kasi Tito Makoy ang laki-laki ng bahay. Kaya iminungkahi ko sa kanila na isama ko si Bulit, lalong-lalo na sa aking pagtulog sa gabi. Sa laki kasi ng bahay, parang pakiramdam ko merong multong umaaligid. Bagamat hindi naman ako gaanong natatakot dito, pero ang iniisip ko, kung sakaling bangungutin man ako, kahit papaano merong gigising sa akin. Pumayag naman ang dalawang matanda sa aking mungkahi, kaya kaming dalawa ni Bulit ang natutulog sa bahay kung wala ang mga ito. Si Bulit naman inaabutan din ng mga may-ari kung umuwi ito. At kasabay sa pagbabantay namin ay ang paglilinis at pag-aayos ng bahay para pagbalik nila malinis at maayos na maayos ang buong kabahayan. Dahil nga sa meron silang kaya, meron silang cable TV connection. Kaya tuwang-tuwa kami ni Bulit sa panunood ng mga pelikula. Isang gabi Tito Makoy, natuklasan namin ni Bulit na ang cable provider pala sa aming lugar ay mayroong secret o kaya iyong tinatawag na unlisted channel. Umiiri lang ito kung hating gabi. Aksidenteng napindot ni Bulit ang channel na iyon at talagang maiinit ang mga ipinapalabas dito. Alam mo na po, teenager kami at ang panahong ito sa buhay natin talagang pwede nating sabihing maa-addict ka sa panunood ng mga X-rated films. Hindi kumukurap ang mga mata namin sa panunood. Si Bulit, nakikita ko na nakahawak na sa kanyang harapan. Tinatawanan ko ito Tito Makoy. Pero yung tawang parang wala lang. Magkaibigan naman kami kaya alam niyang naiintindihan ko ang kanyang ginagawa. Nung napagod na kami at nakaramdam ng antok, nagpasya kami ni Bulit na matulog na. Bakit ngayon lang natin natuklasan ang channel na iyon? Meron palang ganoon. Yan ang wika sa akin ni Bulit. Oo nga, hindi kasi kaagad tayo nag-scan ng mga channel. Yan naman ang sagot ko sa kanya. Ilang sandali Tito Makoy, bumago ng posisyon sa kanyang pagkakahiga si Bulit. Humarap ito sa akin. Niyakap ako at natangay na rin ako Tito Makoy. Ito na Tito Makoy ang simula ng kakaibang level ng aming samahan. Noong panahong nasa malaking bahay kami natutulog, walang gabi na hindi kami nagpapakasaya. Palibhasa nga puno kami ng mga pangarap sa isa't isa. Laging ang pangarap namin ang sentro ng aming usapan. Kahit pa ginagawa namin ang pagpapasaya namin sa aming mga sarili. Ang sarap siguro pag ganito ang buhay natin, ano? Maganda ang bahay, maganda ang tulugan, hindi kinakapos ng pera. Alam mo, ang sarap talaga ng ganitong buhay. Yan ang wika ni Bulit sa akin. Oo nga Bulit, kaya dapat talaga abutin natin ang ating mga pangarap. Makakalampas tayo dito. Magtatapos tayo, hahanap tayo ng magandang trabaho, yung trabaho sa opisina. Kunting tiis lang maaabot natin yan. Yan naman ang wika ko kay Bulit sa aming usapang pangarap na naman. Ikaw Maynard, alam mo madaling abutin sa iyo ang pangarap mo kasi matalino ka. Ako hindi gaanong matalino. Ano ka ba naman Bulit? Ang hindi pagiging matalino ay hindi hadlang para umasenso ang isang tao. Saka hindi ka naman bobo, tiyaga lang ng kaunti. Hindi Maynard, tama ako. Madali sa iyong abutin ang pangarap mo kasi pag nakakuha ka ng scholarship, pasok ka kaagad, tuloy ka sa college. Pero ako medyo malabo talaga. Ito Tito Makoy ang sagutan namin ni Bulit. Alam niyo po, ganito ang kanyang sinasabi kasi candidate for valedictorian ako.
Nagtapos nga ako ng high school bilang class valedictorian. At noong graduation namin, matatawa ka Tito Makoy kasi ang handa ng mga magulang ko ay maroya, nilupak na kamuting kahoy liban sa pansit na kanilang niluto at ang soft drinks. Doon sa bahay ang celebration ng graduation namin ni Bulit kasi ang nanay niya at kapatid ay tumulong din sa mga magulang ko sa paghahanda. Magkasama rin kami sa seremonya kaya pagkatapos ng seremonya, sa bahay na ang diretsyo namin. Ang mga pamantasan sa lungsod na malapit sa bayan namin, merong 100% free tuition scholarship benefit sa mga class valedictorian. Kaya Tito Makoy sa awa ng Diyos, automatic free tuition ako. Nakapasok ako ng college. Pero pumasok pa rin ako bilang student assistant sa pamantasan. Kasi kung sakaling hindi ko ma-maintain ang required weighted average, meron akong fallback space para makapagpatuloy sa aking pag-aaral sa college. Nung nasa college na ako, nakita ko na parang biglang nawawalan na naman ng pag-asa itong si Bulit. Kaya palagi ko itong kinakausap at kinukumbinsi kong pumasok bilang student assistant sa pamantasan para makapasok siya sa kolehiyo. Pero ang problema ayon sa kanya, kawawa naman daw ang kanyang nanay saan kukuha ng pang-araw-araw na pamasahe niya at ang iba pang bayarin sa pag-aaral. Naiintindihan ko ito Tito Makoy kasi nga alam ko ang sitwasyon niya. Kaya naman lalo kong pilit na ipinapakita sa kanya na inilalapit ko ang sarili ko para hindi ganap na mawala ng pag-asa itong si Bulit. Sa gabi pakagaling ko sa eskwela, kahit na pagod ako ng kaunti, magkasama pa rin kaming nakatambay kung wala akong kinakailangang gawin sa pag-aaral ko. Yung malaking bahay ng dalawang matatanda, kahit na college na ako, patuloy pa rin iniiwan sa amin ng may-ari tuwing umaalis sila. Kaya naman, nagpapatuloy kami ni Bulit sa aming pagpapasaya sa aming mga sarili sa oras ng pagtulog. Sa aming pribadong oras, lalo kong ipinaparamdam sa kanya na kami pa rin ang magkasangga. Walang agwat na namamagitan sa amin. Sa ganoong paraan, nabubuhayan ng loob si Bulit. Alam ko Tito Makoy at ramdam na ramdam ko kung nabubuhayan siya ng loob at nawawalan ng pag-asa. Isang hapon Tito Makoy, masayang ibinalita sa akin ni Bulit na papasok raw siya sa pagsusundalo. Nagsubmit na raw siya ng application, pasok na siya sa interview at malapit nang umpisan ang kanilang training. Magandang balita ito pero ako ang nalungkot kasi ayokong pasukin niya ang pagsusundalo. Bulit, sigurado ka na ba dyan? Bakit hindi ka lang mag-aral sa National Manpower and Youth Development Council? Yan ang tanong ko sa kanya. Tito Makoy, para sa mga batang nakikinig sa channel mo, ang National Manpower and Youth Development Council, yan ang TESDA na ngayon. Ano yung manpower na yan? Ito na lang kasi alam mo training pa lang meron na akong allowance. Hindi na mamumroblema ang nanay ko. At alam mo ba pag naging sundalo ako, mapapag-aral ko rin ang kapatid ko. Yan Tito Makoy ang wika at sagot sa akin ni Bulit. Paano yan pag nag-umpisa na ang training mo? Hindi na tayo magkasama. Bakit ba yan ang papasukin mo? Delikado yan. Yan Tito Makoy ang wika ko kay Bulit. Maynard naman, basta baga tayo pa rin ang magkasangga. Walang mababago. At saka alam mo ba, darating talaga ang araw na kailangan nating maghiwalay ng landas. Basta, papasukin ko talaga ang pagsusundalo. Teka, bakit ba ang drama mo ngayon, Maynard? Yan ang wika sa akin ni Bulit. Siyempre naman, alam mo naman isinilang tayong magkasangga tapos magkakahiwalay tayo. Yan ang sagot ko kay Bulit. Bagamat alam niyang hindi ako sang-ayon sa kanyang desisyon pero
Wala akong nagawa kundi ang sumang-ayon na lang. Kasi nakikita ko na parang punong-puno ngayon ng pag-asa si Bulit sa kanyang pananalita. Dumating nga ang oras ng training nila sa kampo, bibihira nang umuwi itong si Bulit. Kung araw na pinapayagan silang umuwi, saka lang kami nagkikita. Alam mo Tito Makoy, magandang lalaki na si Bulit kasi ang kanyang katawan parang bakal na. Palibhasa bugbog sa training. At noong magtapos na ang kailang training sa seremonya, pinilit ko talagang panoorin ang kanyang pagtatapos. Kasama ko ang kanyang nanay at ang kanyang kapatid. Sa pagtatapos ng seremonya, nagbibirong nagpugay kamay ako sa kanya. Sir Bulit, ang magiting nakakambal ko, ang magiting na tagapagtanggol ng bayan. Yan ang wika ko sa kanya. Nagyakapan kami at pareho nakangiti. Pero Tito Makoy, sa likod ng aking ngiti, meron akong lungkot na nararamdaman. Kasi ang kanyang pagtatapos ay hudyat na ito ng tuluyang paghihiwalay ng landas naming dalawa. Ilang linggo bago ang graduation ko sa college, umuwi itong si Bulit, nagbakasyon ng ilang araw. Tamang-tama naman na ang panahon na iyon, nasa biyahe sa ibang bansa ang dalawang matatanda na may-ari ng malaking bahay. Kaya doon kami ni Bulit pareho natutulog sa gabi. Buong panahon ng kanyang bakasyon, kaming dalawa ay magkatabi sa aming pagtulog. At sa oras ng aming pagtulog talagang labing-labing kami palagi Tito Makoy. Nararamdaman ko ngayon na talagang pareho kami nananabik sa isa't isa. Maynard, maraming salamat sa pagpapalakas mo ng loob ko. Siguro kung hindi sa'yo, hindi sa mga pagpapalakas ng loob mo, baka hanggang ngayon, pahalamunin pa rin ako ng nanay ko. Yan ang wika sa akin ni Bulit. Drama mo naman, sir. Ngayon ka pa magdadrama na isa ka ng magiting at matapang na manananggol. Ngayong sundalo ka na, saka pa lumalabas ang pagiging artistahin mo. Nako, baka magpa-picture na ako niyan sa'yo. Yan ang biro ko sa kanya, Tito Makoy, habang nagkikwentuhan kaming nakahiga. Pero nalungkot ako nang sabihin sa akin ni Bulit, siya nga pala Maynard, baka hindi ako umabot sa graduation mo kasi kailangan ng reinforcement sa Eastern Visayas. Kasama ako sa ipapadala roon. Yan ang wika sa akin ni Bulit na medyo may lungkot ang kanyang pananalita, Tito Makoy. Bakit kasama ka? Ang dami-daming sundalo, bakit ikaw pa ang napili? Yan ang pagrereklamo ko. Alam mo Maynard, trabaho ito, tungkuling sinumpaan sa bayan kaya wala tayong magagawa. Siya nga pala, meron akong ibibigay sa'yo. Yan ang wika niya sa akin, sabay inilabas niya ang isang tansong bracelet at inilagay sa braso ko. Pasensya ka na dito, alam mo, ito lang ang regalo ko sa graduation mo. Alam mo na Maynard, mahirap lang tayo. Basta, suotin mo yan at para na rin lang tayong magkasama. Yan ang wika sa akin ni Bulit, Tito Makoy. Anong pasensya sa'yo eh? Ang ganda nga, saka ako nga walang regalo sa'yo noong magtapos ka. Yan ang sagot ko naman sa kanya. Pero Tito Makoy, alam niyo po ang weirdo ng pakiramdam ko kasi matapos niyang sabihin sa akin na ipapadala sila sa Eastern Visayas, para akong sinuntok sa aking dibdib. Ewan ko Tito Makoy, hindi ko malaman kung ano ang aking nararamdaman. Basta Bulit, ingat ka lang palagi ha. Alam mo, pag nagkatrabaho ako, sisikapin kong mahanapan rin kita ng ibang trabaho. At sisikapin ko talagang maisama kita sa aking trabaho para makalabas ka dyan sa pagsusundalo mong yan. Kasi ayaw ko talagang magsundalo ka, alam mo yan. Iyan Tito Makoy ang laging wika ko sa kanya.
Pero ang sabi ni Bulit sa akin, huwag raw akong mag-alala kasi kontroladong kontrolado ang lahat. Dumating nga ang graduation ko sa college, hindi nakauwi itong si Bulit. Alam ko na ayon Tito Makoy at naiintindihan ko kasi nasa duty siya. Maswerte Tito Makoy na nagtapos ako bilang magna cum laude sa awa ng Diyos. Kinuha rin ako ng pamantasan bilang isa sa mga finance staff. Banking and finance kasi ang tinapos kong kurso sa college. Bagamat kabilaan ang mga offer pero mas pinili kong sa pamantasan magtrabaho muna bilang pagtanaw ng malaking utang na loob ko sa kanila. Isang hapon pag uwi ko galing sa trabaho may mga sundalo sa bahay ni Bulit. Natuwa ako Tito Makoy kasi alam kong dumating itong si Bulit, merong mga kasamang kabaro niya. Hindi muna ako tumuloy sa bahay namin, dumaan ako sa bahay ni Lea at pangiti-ngiti akong papalapit sa kanilang pintuan. Sisingilin ko ang kaibigan kong ito sa hindi niya pagsipot sa graduation ko. Bagamat naiintindihan ko yung Tito Makoy pero sisitahin ko talaga siya bilang karinyo ng kaibigan. Pero Tito Makoy, nag-iba ang sitwasyon kasi nakita ko sa loob ng kanilang bahay, pinapakalma si Aling Susan, ang nanay ni Bulit. Naroon ang ilang kapitbahay namin na katabi ni Aling Susan, pilit na pinapakalma siya. Anong nangyayari dito? Ito ang wika ko sa sarili ko na kinakabahan ako sa aking nakikita. Nang makita ako ni Aling Susan, bigla itong tumayo at yumakap sa akin, umiiyak. Minard, Minard, si Bulit, wala na ang anak ko Minard. Yan Tito Makoy ang bungad sa akin ni Aling Susan. Alam niyo po bigla akong natulala. Hindi ko rin namamalayan dumadaloy ang luha sa aking mga mata dahil sa narinig kong iyon sa nanay ni Bulit. Totoo ba ito? Totoo ba na wala na si Bulit? Wala na ang nag-iisa kong kasangga. Noong gabi na meron pang mga sundalong nagdatingan, liban sa mga kapitbahay namin na paisa-isang pumupunta para makiramay kina Aling Susan. Tinatanaw ko lang ang lahat na ito Tito Makoy mula sa loob ng aming bahay kasi ayokong lumabas noong gabing iyon. Nagkukulong ako sa aming bahay kasi hindi ko pa rin Tito Makoy matanggap na wala na pala ang kaibigan ko. Noong umaga, mas lalong dumami ang mga sundalo sa bahay ni na Aling Susan. Napilitan na akong lumipat muli sa bahay nila. At ilang sandali pa Tito Makoy, meron nang dumating na punerarya. Kasunod na nakita ko ang nakabalot sa bandilang inilalabas na ataol ni Bulit Tito Makoy. Umiiyak ako Tito Makoy sa isang sulok habang pinagmamasdan kong inilalabas ang ataol ni Bulit. Nangangarap ako ngayon na sana ang nangyayari ay bangungot lang at merong gigising sa akin. Pero Tito Makoy, sa tagal ng aking pag-iyak, totoo ang nagaganap. Walang gumigising sa akin. Ataol ni Bulit ang nakikita kong inilabas mula sa sasakyan ng isang punerarya. Ganito pala ang pakiramdam ang mawalan ka ng kasangga. Mawalan ka ng isang taong nakakaintindi at nakakaunawa sa buong pagkatao mo. At alam niyo Tito Makoy, sa aking pag-iyak, sumagi sa isip ko ang sinabi sa akin noon ni Bulit. Baka raw hindi siya umabot sa graduation ko. Naisip ko Tito Makoy at napatanong ako sa aking sarili, premonition ba ang kanyang sinabing iyon? Kaya ba sinabi niya iyon sa akin kasi alam niyang nalalapit na siya? Ito ang sasapitin niya? Iyan Tito Makoy ang mga naglalaro sa aking isipan ngayon. Nalaman ko Tito Makoy na inambus pala ng mga rebelde ang mga sundalo
sa isang bulubunduking lugar. Isa si Bulit sa nasawi sa ambush. Noong araw ng kanyang libing, sinadya ko talagang magpaiwan sa sementeryo. Matapos mag-alisan ng mga taong nakipaglibing at nakiramay, saka ako Tito Makoy humagulhol ng husto sa harap ng puntod ni Bulit. Ang daya mo, Bulit. Sabi ko na sa'yo noon, ayoko ng pagsusundalo. Kasi ito yung kinakatakutan ko. Ang daya mo, bro. Ang daya mo. Bakit hindi ka nakinig sa akin? Alam mo, kung nakinig ka sa akin, hindi yan ang sasapitin mo. Pero, naiintindihan rin kita, bro. Kaya lang talagang maintindihan mo ako kung bakit ayaw ko talaga na pasukin mo ang pagsusundalo. Yan, Tito Makoy, ang paulit-ulit na sinasabi ko sa harap ng puntod ni Bulit. Ibinubuhos ko ang aking pag-iyak kasi walang taong nakakakita sa akin, Tito Makoy. Pero Tito Makoy, natigil ako kasi pakiramdam ko parang merong tao sa likuran ko. Mayroon akong napansin na isang lalaking nakatayo sa likuran ko habang humahagulhol ako. Parang minumulto ako. Pero Tito Makoy, nang lingunin ko ito, mayroon ngang isang lalaki nasa likuran ko. Ang lalaki, Tito Makoy, kagaya ko umiiyak rin. Hindi ko siya kilala. Alam mo, Tito Makoy, nagdududa tuloy ako na baka karelasyon din ito ni Bulit liban sa akin. Nakaramdam ako ng kaunting pagsiselos. Dahil dito tumigil na ako sa pag-iyak, binantayan ko na lang ang lalaki at tinitingnan ko siyang umiiyak, hindi nagsasalita. Noong hindi ko na talaga matiis, nagtanong na ako, "Sir, kamag-anak rin po ba kayo ni Bulit? Kamag-anak kayo nitong namatay kong kaibigan?" Yan ang tanong ko sa kanya. Yung lalaki, Tito Makoy, patuloy lang sa pag-iyak. Ang kanyang pag-iyak ay galing sa kaloob-looban ng kanyang pakiramdam. Noong tumigil ito sa pag-iyak, saka napilitan siyang magsalita at noon ko nalaman na siya pala ang tatay ni Bulit. Nalaman niya raw ang nangyari kaya naroon siya. Hinintay niya lang na mag-alisan ang mga tao bago siya lumapit sa puntod ng kaibigan ko. Alam niyo, Tito Makoy, nung marinig ko na siya pala ang tatay ni Bulit, yung kalungkutang aking nararamdaman, biglang napalitan ng galit. Pero sa kabila ng galit na aking nararamdaman, umiyak muli ako, Tito Makoy, kasi galit ako sa lalaking ito. Galit ako sa tatay ni Bulit. Siguro kung hindi siya pinabayaan ng walang kwenta niyang ama, hindi sasapitin ito ng kaibigan ko. Kaya ang galit na nararamdaman ko sa tatay ni Bulit ay ang sobrang awa ko, Tito Makoy, sa kaibigan ko. Kasi nakikita ko kung paano siya naghirap, nakita ko kung paano siya nangarap, at ganito ang sinapit ng kaibigan kong sundalong minsan nangarap sa kanyang buhay. Alam niyo po, Tito Makoy, taon ang binilang ko bago ko nalampasan ang pagdadalamhati ko sa pagkawala ni Bulit. Ganoon pala kasakit ang mawalan ka ng tunay na kaibigan. Walang linggo na hindi ko siya pinupuntahan sa kanyang puntod. Nag-umpisa lang akong mag-move on nang minsan isang gabi napanaginipan ko si Bulit. Malinaw na malinaw sa panaginip ko na sinasabi niya sa akin, meron para akong buhay na dapat na harapin. Malinaw rin na nakikita ko na nakangiti sa akin si Bulit bago ako nagising. Tito Makoy, parang kwentong barbero marahil ang sinasabi kong ito, pero totoo po yan. Malinaw na malinaw sa panaginip ko ang sinabi sa akin ni Bulit. Dahil doon,
unti-unti na talaga akong bumangon. Tito Makoy, sa aking pagbangon, bumuo ako ng sarili kong pamilya at sa kasalukuyan, malalaki na rin ang mga anak ko. Pero aaminin ko sa aking sarili na hanggang ngayon, walang araw na hindi ko naaalala ang kaibigan ko, ang kababata at kasangga ko, si Bulit. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana magustuhan ng iyong mga taga-pakinig. Lubos na gumagalang, Maynard. Maraming salamat, Maynard, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam ko, Maynard, ang mga makikinig o kaya ang mga makakapakinig ng kwento mong yan, sasang-ayon sa lahat na sinabi mo. Kahit na hindi mo kadugo, kahit na kaibigan mo lang, pag matalik na kaibigan mo, karamay mo na buong buhay mo, tapos biglang mawawala, talagang walang kasing sakit ang mawalan ng tunay na kaibigan. Ganun pa man, tama yung ginawa mo na nag-move on ka kasi wala na tayong magagawa, at marahil maging si Bulit, natutuwa siya sa nangyayari ngayon sa buhay mo. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.